Sa isang baryo sa probinsya ng Aurora, may isang sityo na inatake ng epidemya. Karamdaman ng walang nakakaalam kung anong ludas. Hindi may paliwanag ang uri ng epidemya na dumapo sa mga residente sa lugar na ito. Sa umaga'y nakakulong lamang ang mga tao sa loob ng kanilang tirahan. Sa tanghaling tapat naman, animoy mga asong baliw ang mga ito habang nakadungaw sa kanilang tahanan at naglalaway ng walang humpay. Wala na ring mga alagang hayop sa lugar. Kung may naligaw na hayop ay hindi naman pinapalampas ng mga nilalang. May hahalin tulad ang mga ito sa asong gutom na gutom, habang nag-aagawan sa naliligaw na hayop sa lugar. Magmula noon ay iniwasan na ng mga tao ang mapadaan sa sityong ito. Walang makakapagsabi kung paano nabubuhay ang mga naninirahan sa lugar na yon. Pero kaakibat ng epidemyang ito ay ang katatakutan naman na nararanasan ng mga mamamayan sa ibang kabaranggayan. Isa na dito ang lugar kung saan nakatira ang noon ay ang bagong kasal na sina Veronica kasama ang kanyang pamilya. Nangyari ito dekada 70. Kakatapos lamang ikasal nito sa asawa niyang si Taming. Na mga panahong ito ay uso pa ang dowry sa magulang ng mga babae. Ang dowry na ibinigay ni Taming sa mga magulang nitong si Veronica ay ibinigay lamang yun sa kanila pabalik ng butihing magulang niya. Lupa yun na may magandang sukat at maaaring pagtaniman ng palay at gulay. Pero sa halip na gamitin ng magulang ni Veronica ay ibinigay ng mga ito pabalik sa kanila. Nang sa ganoon ay doon na lamang sila magpatayo ng sarili nilang tahanan para makapagsimula sila ng maayos at may sariling bahay na mag-asawa. Ipinagpasalamat naman ito ng mag-asawang Veronica at Taming. At doon nga nagpatayo ng bahay ang mag-asawa. Maayos ang pagkakagawa ng kanilang bahay na si Taming mismo at ang kanyang binan na si Mang Agong at ang kanyang ama na si Budong ang gumawa. Dahil hindi naman sila nagmamadali at sa kagustuhan na pulido ang pagkakagawa sa bahay, kung kaya't silang tatlo na lamang ang gumawa noon. Habang gumagawa, isa sa kanilang kapitbayang dumaan at nagbalita na isa na naman umano sa kanilang kabarangay ang nawawala. Ayon sa kapitbahay nila na si Mang Muso, ay nawawala umano ang kaibigan niyang kasama niyang nagtatrabaho sa bayan. Nahuli umano ito sa pag-uwi dahil may dinaanan pa itong importanteng bagay. Sinabi ng Ginoo na hindi na nakauwi pang kanyang kaibigan na yon. At nang nakita nila ito kinabukasan ay nakahandusay na ito ng patiheya sa gilid ng sapa na pagitan ng baryo nila at ng purok na lugar na tinamaan ng epidemya. Kung paano nakarating doon ang kanyang kaibigan, walang nakakaalam. Nagwika si Moso na malakas ang kutob niyang ang mga residente ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Ayon pa dito nakahindik-hindik ang nangyari sa kaibigan niyang yon. Nakatihaya ang kanyang kaibigan. Wakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob at tuyong-tuyo na rin ang katawan nito na animoy hindi man lang dinadaluyan ng dugo. Malakas ang kutob ko na hindi simpleng epidemya ang nangyayari sa purok sa kabilang lugar. Naniniwala ako na malawakang yanggaw ang nangyari doon. Agong! Wika ni Moso sa kanyang kapitbahay. Dahil sa sinabi ng Ginoo kung kaya't nagbigay yon ng palaisipan sa mag-anak na abala sa pagtatrabaho. Ganun pa man naniniwala silang hanggat wala silang naiengkwentro ng mga nilalang ay mananatili silang tahimik. Hindi naman nagtagal si Mang Moso sa lugar. Umalis na rin ito. Ayon sa kanya ay nagbibigay lamang siya ng babala sa kanyang mga kabarangay. Tanging pagtango at salamat na lamang ang naisagot nilang tatlo. Ilang sandali pa ay dumating na si Veronica na may dalang merienda. Pinagsilbihan nito ang kanyang asawa na siyang ikit na tuwa naman ng magkaibigan noon at magkabalain na ng mga panahon na ito. Na sinamang Budong at Mang Agong. Matalik na magkaibigan kasi ang dalawa. Simula nung bata pa lamang sila. Napagkasunduan din nilang ipapakasal ang kanilang anak kung sakasakali. At yun ang nangyari sa pareho pa nilang panganin ng mga anak. Lalo na't hindi naman nila pinilit ang dalawa, kundi sadyang nagkagustuhan lang at nagkasundo
Dahilan para hindi na sila nahirapan na paglapitin ng dalawang ito. Ilang sandali lamang ang nakalipas nang may dumaang ginang. Medyo may edad na ito na nakatalokbong ng kulay itim na abito. Nakasuot naman yun ng kulay pulang bestida. Hindi nila kilalang ginang. Animay na padaan lamang ito sa lugar. Ganun pa man nagtataka sila dahil sa hindi naman daanan talaga yung bahay nila eh. Para lamang sa kanilang daan na yon. May lihis kasi na daanan para sa mga tao na papunta sa labasan o maging papasok man sa sityo. Kung kaya't walang dumadaan na ibang tao doon, maliban na lamang kung pupunta talaga ang panauhin sa kanilang tahanan. Nakatingin lamang ang babae sa kanila. Tinititigang mabuti ni Taming ang babae, pero nakapagtataka na hindi niya maaninag ang itsura nito. Ganun pa man ay nanlaki ang mga mata ni Taming. Nang napagtanto niyang ang kulay pulang damit ng ginang ay hindi natural. Para bang naging pula lamang ito dahil sa kung titigang mabuti ang damit parang mga natuyong pulang likido makikita. Naglalakad palayo ang babae nang umihip ng medyo may kalakasan ng hangin. Halos lahat sila ay masuka sa masangsang na amoy na kanilang naamoy noon, na nagmumula sa direksyon na pinanggagalingan ng babaeng naglalakad. Napamuras si Agong. Ayon sa kanya, amoy aswang umano ang ganong uri ng nakakalusulasok na amoy. Ang mga hayop, nagugutom na siguro kaya gumala. Baka naghahanap na makakain yan. Maging alerto kayo balay. Mas mabuti nang nakahanda tayo kaysa sa maunahan pa tayo ng mga ganyan. Sabi nito. Nagwika naman si Budong na pagbalik niya kinabukasan ay magdadala siya ng mga bulok na itlog ng bibe. Ililibing nila yon sa paligid ng kanilang bakuran nang sa ganon ay hindi makalapit ang mga aswang. Tinanong naman ni Taming ang mga kung maaari din ba siyang dalhan nito ng bulok na itlog ng bibe. Ililibing niya rin yon sa bawat sulok ng itinatayo nilang bahay na mag-asawa. Nang sa ganon ay hindi na makakalapit pa yung nilalang sa kanilang bakuran bago pa man tuluyang matapos ang kanilang bahay. Sumang-ayon naman si Mang Budong sa sinabi ng anak. Mas mainam nga na maglagay na ng pangontra habang maaga pa sa kanilang tahanan noon. Ganun pa man ay nakaramdam pa rin ng takot si Veronica. Naisip niya na paano na lamang pag dumating ang panahon na mabubuntis siya. Gayong may aswang nang lumalapit sa lugar nila noon. Pero tinapik ni Taming sa likod ang asawa. Huwag ka mag-alala, mahal. Walang mangyari masama sa atin. Matanalo lang naman yung mga nilalang na yun kapag alam nilang nagpapakita ng takot yung tao sa kanila Pag-aalo ni Taming sa asawa. Dahil doon ay tumango na lamang si Veronica sa mga sinabi ng kanyang asawa noon. Hindi na rin muna umuwi si Veronica ng mga oras na yon. Hinintay niya na lamang na matapos na sa ginagawa ang kanyang asawa at ama nang sa ganon ay may kasabay siya sa pag-uwi. Habang sina Budong at Agong naman, nagwika na pupunta na muna sa bahay ng kaibigan nila na nangunguha ng tuba ng niyog. Gusto nilang uminom pampawala umano ng pagod sa maghapon nilang trabaho. Nakaramdam man ng kaba pero hinayaan na lamang na mag-asawa ang kanilang mga magulang. Papasok na sila sa bakuran nang mapansin nila yung babaeng nakita nila kanina. Nasa hindi kalayuan at nakatingin sa loob ng kanilang bakuran na animoy may tinitingnan sa loob. Doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Taming na tawagin ng babae para tanungin kung sino ang hinahanap nito sa kanilang lugar. Pero sa halip na sumagot, ngumisi lamang ang babae at mabilis na umalis noon. Habang ang mag-asawa naman ay tuluyan ng pumasok sa bakuran. Doon ay nadatna ng mag-asawa ang dalawang nakababatang kapatid ni Veronica. Seryosong nagkikwentuhan ng mga ito. Tawagin na lamang natin sila sa pangalang Quintin at Epi. Huminto ang dalawa sa pag-uusap. Tumingin sila sa mag-asawa na animoy may gustong sabihin nun. Ganun pa man, ay tila ba nag-aalangan na ito sa kanilang magiging reaksyon. Anong nangyari sa inyo? Bakit parang naputukan kayo sa noo ha? Mapangasar na tanong ni Veronica sa dalawang nakababatang kapatid. Kasunod nun ay ang pagsagot ng dalawa na hindi sila sigurado kung maniniwala ba mag-asawa sa kanila o hindi.
Dahilan para magwika si Taming na sabihin na sa kanila kung ano ang gustong sabihin ng dalawa. Hindi po kasi namin alam kung paniniwalaan niyo ba yung mga sasabihin namin sa inyo, ate. Sagot naman ni Quintin. Dahil doon ay nagwika si Veronica na sadyang hindi nila malalaman kung hindi sila magtatanong. Doon na sinabi ng magkapatid ang kanilang pinag-uusapan kanina. Ayon sa kanila ay napadaan sila sa purok na dinaanan ng epidemya. Nakita nila mga nakasampay na malaking bituka sa isa sa mga bahay na nakatirik sa purok. Hindi lang mga malaking bituka ang nakita naming nakasampay, ate. May pata din ng baboy pero nakapagtatak may mga tattoo yung mga pata ng baboy na nandun. Dagdag ni Epi. Dahil doon ay nagkatinginan ng mag-asawa. Kanina lamang nila narinig mula sa kapitbahay nila ang hinala nito ng mga nangyayari sa kabilang purok. At ngayon naman ay dalawang kapatid na naman ni Veronica ang nagkikwento ng nakita nila. Sigurado ba kayo sa sinasabi ninyo Baka mamaya gawa-gawa niyo lang yan. Patanong na wika ni Taming sa dalawang binatilyo. Hindi kami nagsisinungaling, kuya. Pexman, mamatay man si Quintin. Sabi ni Epi. Baliw. Bakit ako lang dalawa naman tayo nakakita ng mga nakasampay dun Doon na tinanong ni Veronica sa dalawa kung bakit nakarating sila sa kabilang purok at anong ginagawa nila doon. Ay naman sa dalawa, nangangaso sila nang nangyari ang insidente. May nakita silang malaking ibon na kulay itim. Yun ang unang beses na nakakita sila ng ganon. Napakalaking ibon. Kung kaya't kaagad nila itong inasinta. Natamaan ang ibon sa may pakpak. Nagalit ang ibon na ito sa kanila at nag-akmang susugurin pa sila pero mabilis namang inasinta ni Epi ang ibon at muling tinamaan sa kabilang pakpak. Ganun pa man ay mabilis itong tumakbo. Hinabol nila yon hanggang sa nakarating sila sa sapa na nagsisilbing pagitan ng dalawang barangay. Mabilis umanong tuwid ang ibon kung kaya't sinundan ng dalawa. Hanggang sa nakarating na sila sa isang bahay kung saan bigla na lamang nawala ang ibon na yon. At doon na nila nakita ang nakasampay na mga bituka at pata ng baboy na maraming tato. Tumango na lamang ang mag-asawa sa sinabi ng dalawang binatilyo. Kasunod dito ay ang pagyaya nila sa dalawa na pumasok na sa bahay. Sumunod naman ang dalawa. Pero napansin na ni Veronica na tila ba may iniinda si Epi. Kung kaya't tinanong ni Adora ang kapatid kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ko nga alam, te. Masakit lang po kanina yung bewang ko. Ngayon parang mas lumala po yung sakit. Hirap na hirap akong tumayo ng tuwid. Dahil doon ay pinaupo nila si Epi sa sofa na gawa sa kawayan. Inangat naman ni Quintin ang damit ni Epi para tingnan ang bahagi ng bewang nito na nananakit. Ganun na lang ang pagkagulat nilang lahat nang nakita nilang may malaking pasa sa bahagi ng kanyang tagiliran. Tinanong nilang binatilyo kung nabunggo ba ito sa matigas na bagay. Pero tanging pag-iling na lamang ang sagot ng binatilyo noon. Dahil hindi na ito magkanda o gaga sa sakit na kanyang nararamdaman. Lahat sila ay halos hindi na nila alam kung anong gagawin para matulungan si Epi. Nasa alas 6 pa lamang yun ng hapon pero may kadiliman na ng mga panahon na yon. Dali, puntahan ninyo si Manang Morga. Kailangan natin ng tulong niya. Daanan niya rin yung tatay niya at sabihin niyong umuwi na. Utos ni Aling Milot kay Taming at Quintin. Sumunod ang dalawa habang ang ginang naman ay may kutob na marka ng aswang ang nakita niya sa katawan ng kanyang anak. Dali-dali siyang kumuha ng asin at nilagyan ng asin ang paanan ng kanilang pintuan. Ganun na rin ang mga bintana ng kanilang bahay. Naglagay din ng ginang ng asin at suka sa palanggana. Pagkatapos ay nilagyan niya rin yun ng mainit na tubig at yun ang ginamit niyang panglinis sa pasa ni Epi noon. Napapahiyaw pang binatilyo habang nililinisan ni Aling Milot ang kanyang pasa. Ganun pa man, bahagyang pumupusyaw ang kanina ay nangingitim na balat ng binatilyo. Ibig lamang sabihin nun ay gumaganang nilalapat niyang pansamantalang lunas. Habang sina Quintin naman at Taming, mabilis na naglalakad papunta sa bahay ng kaibigan nila Budong at Agong na si Aloy. Pagkarating nila sa bahay ng Ginoo, nagulat pa ang mga ito. Tay,
Umuwi ka na muna, sabi ni nanay. Si Epi po kasi may nangyari sa kanyang kakaiba eh. Umuwi ka muna, tay. Pupuntahan lang po namin si Aling Morga. Pagkasabi nito ni Quintin sa ama ay hindi na nagtagal ang dalawa. Kaagad na rin silang nagpaalam at naglakad papunta sa bahay ng albularya sa kanilang lugar. Pero habang naglalakad sila sa daan, kung saan may mataas na talahib sa makabilang bahagi ng daang yon, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Animoy huni ito ng ibon na tikwi. Pero ang uri ng paghuni nito, tila ba nanonood sa balat at nagdudulot ng kakaibang kilabot. Nanayo ang buhok sa batok ng dalawa. Ultimong sa kanilang mga braso. Dahil doon ay mas binilisan pa ng dalawa ang paglalakad. Patuloy din ang pagkarinig nila ng mga huni ng ibon na tikwi. Unti-unti na rin silang nakakarinig ng mga mahihinang huni sa gilid ng talahiban na tila ba sinusundan silang dalawa sa kanilang paglalakad. Ganun pa man, hindi sila nagpadala sa takot. Mas binilisan pa nilang paglalakad hanggang sa marating nilang isang hindi kalakihang kubo nun. Nandito na tayo, Quintin. Sandali, tatawagin ko. Wika ni Taming. Pero bago pa man nakapagsalita ang lalaki ay mabilis na nagbukas ang pintuan ng kubo. Pumasok na kayo! Bilis! Sigaw ng albularya sa kanila. Otomatikong sumunod sila sa sinabi ng babaeng ito. Sakto lamang na nakapasok sila sa bakuran nang biglang may kung ano na huminto sa labas ng bakod. Animoy natakot ang mga ito na makapasok sa bakuran ng albularya. Mabilis naman na bumaba sa kubo ang ginang na may hawak-hawak na buntot ng pagi. Iwinasiwas sa ere ng albularya ang hawak niyang yon. Kasabay ng pagwasiwas ng albularya ay ang pagbitaw niya ng mga katagang nasa lingwahe ng Latin. Nakita din nila kung paano nanigas ang katawan ng nilalang. Sa tuwing tinatamaan ito ng latigo, nag-iiwan yun ng umuusok na sugat. Dahilan para umatras ito. Kasunod nito ay ang pagtakbo nito palayo sa kubo ng manggagamot. Habang sina Quintin at Taming naman ay tila ba nanigas sa kanilang kinatatayuan. Kung hindi pa sila tinapik ni Aling Morga, hindi pa sila nakabalik sa kanilang ulirat. Pinapasok sila ng ginang sa kanyang kubo. Dito na sila tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa sa kanyang lugar. Doon na nila kinuwento sa albularya kung ano ang nangyari at kung ano ang dahilan kung bakit pumunta sila sa bahay niya kahit gabi na. Nang narinig naman yun ng albularya, ay kaagad na rin siyang naghanda. Bitbit ang maliit niyang bayong ay niyaya niya ang dalawa na magmadali na bago pa mahuli ang lahat nun. Kung yung kwento niyo yung pagbabasihan ay sigurado akong hindi na aabuti ng umaga ang kapatid niyo. Kaya't bilis-bilisan na natin. Kahit na nakakaramdam sila ng takot, nagtiwala na lamang ang dalawa na walang mangyaring masama sa kanila hanggat kasama nilang albularyo. Sa kanilang paglalakad ay napagitnaan nila ang albularya. Si Quintin ang pinakauna sa paglalakad habang si Taming naman ay nasa hulihan. Pabalik sila. Nakakaramdam sila na para bang may sumusunod. Hindi man sila nag-uusap ay rinig naman nila ang mahinang pag-usal ng albularya. At yun ang tingin ni Taming ang dahilan kung kaya't hindi nakakalapit sa kanila ang kung anumang sumusunod na yon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad at ilang daang metro ang layo nila mula sa purok na tinamaan ng epidemya, nakarinig sila ng mga nakakapangilabot na mga pagsigaw na tila ba nagsasagawa ng kung anong seremonya sa lugar na yon. Sinasabayan nyo ng mga alulong na hindi nila malaman kung anong hayop pa nanggaling. Hindi pa rin humihinto sa pagsambit ng orasyon ng albularya. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay ng mag-anak. Pagdating pa lamang nila sa bakod ay kumuha ang albularya ng kahoy. Nagukay siya ng maliit na hukay sa bukana ng bakuran at muli itong nag-usal ng mga dasal. Dumura sa hukay na kanyang ginawa bago tinakpan ng nahukay niya. Pagkatapos niyang gawin yun ay dali-dali siyang pumasok sa bakuran. Pero bago ito umakyat sa bahay, naglibot muna ito sa labas. Umusal siya pa ng mga dasal at umikot sa bakuran ng isang beses. Nasa bahay na rin nila si Agong at Budong ng mga oras na yon.
Mas pinili ni Budong na wag munang umuwi nang sa ganun ay makatulong ito sa kanyang kaibigan. Dali-daling tiningnan ng albularya si Epi. Por Diyos por Santo, anong ginawa mo at bakit brutal kang minarkahan ng aswang? Tanong nito. Hindi naman alam ng binatilyo kung anong isasagot sa albularya. Doon na rin nakumpirma ni Aling Milot na marka nga ng aswang ang dumapo sa kanyang anak. Kaagad na binuksan ng albularya ang kanyang maliit na bayong. May kinuha siya mga sangkap. Tuyong dahon, ugat ng kung anumang halaman. Humingi siya kay Aling Milot ng lumang takip ng kaldero na may nagbabagang uling nun. Nang ibigay na ito sa kanya, doon na niya inilatag sa nagbabagang uling ang tuyong dahon at ugat at naglagay din siya doon ng isang maliit na butil ng asukal na pula. Pagkatapos ay binuhusan niya nito ng langis na kinuha din ng albularya sa kanyang bayong. Binalot ng usok ang bahay ng mag-anak ng gabing yon. Sinakluban ng albularya si Epi ng kumot kasama ang siga na noon ay umuusok ng napakalakas. Kasabay nito ang pag-usal ng albularya ng mga orasyon na nasa lingwaheng Latin. Maya-maya humupa ang usok. Doon pa lamang inalis ng albularya ang kumot. Naliligo sa pawis si Epi ng mga oras na ito. Mapusyaw na ang malapad na pasa sa kanyang tagiliran. Ganun pa man, hinaplusan pa rin ito ng albularya ng langis. Mawawala na ng tuluyan yung marka sa'yo ng aswang iho. Pero saan ka ba pumunta? Sino yung naglapat sa'yo ng markang ito? Tanong ng albularya. Hindi alam ni Epi kung anong isasagot dito dahil sa hindi naman niya alam kung sino ang may kagagawa nun sa kanya eh. Pero si Quintin na nagsalaysay sa albularya kung anong ginawa nila at kung saan sila napadpad ni Epi habang nangangaso. Tanging pagtango lamang ang sagot ng manggagamot sa mga isinalaysay ni Quintin. Ayon sa albularyang ito, sa lugar na napunta ni Quintin at Epi nagmula ang marka ng aswang. Dagdag pa dito na may tao sa bahay na napunta nila. Hindi din normal na ibon ang nasugatan ninyo. Baka alaga ng aswang yon o ang aswang mismo na nag-anyong ibon ang nagawa niyong tamaan at hinabol. Nagulat ang buong mag-anak. Tinanong nilang albularya kung anong pwede nilang gawin. Ayon naman sa albularya ay wala na. Natanggal na niyang marka sa katawan ni Epi kung kaya't wala na silang dapat pang ipag-alala. Ganun pa man, sinabi ni Manang Morga na huwag silang basta-bastang pumunta sa purok na nasa tawid ng sapa. Hindi na normal ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Mapapahamak kayo kapag pumunta pa kayo doon. Hindi ako palaging nandito sa lugar natin dahil may mga inaasikaso ako. Maswerte lang ang bayaw at kapatid mo kanina dahil nakauwi na ako nang dumating sila. Dahil sa sinabi ni Manang Morga ay nagpasalamat ang mag-anak. Nasambit pa ni Aling Milot na ginabayan sila ng ama dahil sa hindi nito hinayaan na mapahamak ng tuluyan ng kanyang dalawang anak. Nagpaalam na rin ang albularya sa kanila nang uuwi na. Pinigilan pa nila ito pero ayon sa dito ay may mahalaga pa siyang pupuntahan kinabukasan. Dagdag pa ni Manang Morga na may mga kakailanganin pa siyang ihanda na mga gamit kung kaya't kailangan niya talaga makauwi nun. Sabi ni Agong at Budong na ihatid na nilang albularya. Pumayag naman ito dahil may kasama naman si Agong sa paghatid sa kanya. Pero bago pa man tuluyang umalis si Manang Morga, ay may kinuha ito sa kanyang maliit na bayong. Isang nakapulupot na bagay ang nakabalot sa tela na kulay itim. Inabot ng ginang kay Veronica ang bagay na yon. Sa'yo ko ito iaabot dahil alam kong kakailanganin mo ito sa mga susunod na mga araw. Tinanggap naman ito ni Veronica. Pagkatapos ay nagpaalam na manggagamot na aalis na. Nagabot pa sila ng konting pera pero tinanggihan ito ng albularya. Hindi siya nagpapabayad. Masaya na siya nakakinikilala siyang albularya ng mag-anak. Ayon kasi sa albularya na siyang pinagbintangan ng kanilang kabarangay na nanlason umano sa mga taga-kabilang purok na naging sani ng pagkakasakit ng mga ito. Pinabulaanan ito ng albularya. Ayon sa kanya, na kung may nababahala man sa nangyari sa lugar nila, siya na yon. Siya na ang mas nakakaalam kung gaano ka nakakatakot at nakakabahala ang mga aswang sa kanilang komunidad.
At dahil wala namang idea si na Veronica sa kung ano ang mga sinabi ng kanilang mga kabarangay, kung kaya tumingi na lamang sila ng paumanin sa albularya para sa mga kabarangay nila na nanghusga sa ginang. Gumiti na lamang ang albularyo. Masiglang nagpaalam sa kanila na aalis na. Kasama sina Agong at Budong. Pagkaalis nila doon ay binuklat na ni Veronica ang telang itim na nakabalot sa kung anuman ang bagay na binigay sa kanya ng albularya. Tumambad sa kanya ang nakapulupot na buntot ng pagi at isang hindi gaanong kaliitan na bote na may lamang langis na may nakababad na mga halamang gamot. Humanga sila sa binigay na yun ng albularya. Alam nila na binigay yon sa kanila nang sa ganon ay maipagtanggol nila ang kanilang pamilya sa pamiminsala ng mga aswang. Natuwa sila sa binigay ng albularya. Ganun pa ba natatakot din sila dahil iniisip nila na nasa delikadong sitwasyon ang lugar nila dahil sa nangyari kay Epi. Bago pa man lumalim ang gabi ay tuluyan nang naging maayos ang pakiramdam ni Epi. Habang ang magbalain na Agong at Budong ay hindi pa rin nakabalik kahit 2 oras nang lumipas. Kung tutuusin ay wala pang 10 minuto ang kailangan nilang lakaran para makarating sa bahay ng albularya. Ganun pa man ay inisip na lamang ng mag-anak na makadumaan pa ang 2 sa bahay ng kanilang kaibigan at muling nakipag-inuman. Hanggang sa sumapit ng hating gabi ay wala pa rin sina Agong at Budong. Niyaya na ni Quintin si Taming na sunduin nilang kanilang magulang. Hiniram nila ang binigay na buntot pagi ng albularya kay Veronica. Kaagad na rin silang umalis para sunduin ang 2 na binigay ni Veronica sa kanilang buntot pagi. Mahigit 2 minuto pa lamang na nakaalis ang 2. Nakarinig na sila ng mga huni ng nilalang na hindi maintindihan kung anong uri. Kinabahan si Veronica at Milot. Ganun pa man ay kinalma na lamang nila ang kanilang sarili. Kinalaunan ay nawala din naman ang kaba nilang mag-ina dahil nawala na rin ang huning yon. Pero kagaya ng magbalae ay hindi din nakabalik sila Quintin at Taming kahit na mag-1 oras nang lumipas. Habang sa kinaroroonan naman nila Quintin at Taming ay naabutan nila ang magbalae na nakipagbuno sa mga nilalang. Hindi lang 2 nilalang ang kinakalaban nito dahil nakita ni Taming ang 4 na nilalang ang sumasalakay dito kay Agong at Budong. Lumalaban ang 2. Malaking tulong ang maliwanag na buwan ng gabing yon. Pero sigurado si Taming na dahilan din ng maliwanag na buwan kung bakit malakas sa mga nilalang na ito. Nakita din nila na sugatan na sina Agong at Budong. Dahilan para mabilis silang lumapit habang winawasiwas ang buntot pagi na binigay ng albularya. Tinamaan ng mga nilalang na naging sanhi para nagsipulasan ng mga ito. Hindi naman gaanong nakapagpalitan niyo ang mga ito na naabutan nila. Mga tao pa rin na maraming balahibo sa mukha at mga braso. Kagaya nila Agong at Budong ay may sugat na rin ang mga ito. Pero nagsipulasan lamang sila nang nakatikim na sila ng hagupit ng buntot pagi. Dahilan para binalingan ng mga nilalang si Taming. Mabuti na lamang at dinala ni Quintin ang mahabang karit na ginagamit nila sa pagtatabas ng damo sa kanilang palayan. Nang nakita ni Quintin na sasalakayin na sila ng mga nilalang na yon, ay kaagad niyang iwinasiwas ang kanyang karit sa mga nilalang na ito. Tinamaan niya ito kung kaya't humiyaw ng malakas ang 2 nilalang. Muli pa silang hinagupit ng buntot pagi ni Taming, dahilan para tuluyan ng umatras ang 4 na yon. Naririnig nilang paghiyaw ng mga ito sa kabilang bahagi ng lugar sa tawid ng sapa, kung saan naroroon ang purok ng mga aswang. Takang-taka ang mga ito na hindi tumawid para matulungan ang kalahi nilang aswang. Nang ilang sandali pa, nakita ni Quintin ang albularya na may sinasagawang orasyon na bahagi ng sapa, kung saan malapit sa kinaroroonan nila. Doon na napanatag ang loob ni Taming nang nalaman niya na tinutulungan naman sila ng manggagamot. Mas lumakas ang loob niya para tapusin ang mga nilalang na ito. Pero hindi na rin nila nagawa dahil tumalon ang mga ito sa talahiban kung saan papunta sa sapa. Naririnig pa nila ang mga malakas na hiyaw nito. Pero sinabihan sila ni Manang Morga na hayaan na lamang ang mga aswang dahil sigurado siyang mamamatay din ang mga yon dahil sa orasyon na nababalot sa lugar.
Tumayo sina Agong at Budong at nagpasalamat sa pagdating ng dalawa. Nang natapos ng albularya sa kanyang ginagawa, sinamahan niya muli ang mag-anak sa pag-uwi sa bahay nila. Pinagtulungan nilang akayin si Budong. Malaki ang natamo nitong sugat sa paa. Ganun na lang ang pag-aalala ni Milot at Veronica nang nakita nila ang nangyari kina Agong at Budong. Pero nagpasalamat sila nang nakita niya na kasamahan ng mga kalalakihan ng albularya pabalik sa bahay nila. Si Manang Morgan na rin ang gumamot sa sugatang magbalay noon. Pagkatapos gamutin ng albularya ang dalawang sugatan, kinausap sila ng mga ito. Kung pwede ay lisanin na ninyo muna yung pansamantalang lugar na ito. Hanggat hindi pa namin nagagawa ng paraan na malipo lang taga-kabilang purok. Kayo na munang umiwas sa nakakahindik na pangyayari na posibleng maganap. Lisanin ninyo ang lugar na ito nang sa ganon ay hindi malagay sa peligro ang buhay ng angkan ninyo. Hindi naligtas ang lugar na ito para sa inyo, lalo na't ilang oras na lang at aalis na ako. May kikitain akong importanteng tao para pag-usapan ng kalagayan ng lugar natin. Wika ng albularya. Walang nagawa mag-anak kundi lisanin na lamang ang lugar. Kinabukasan din ng gabing yon, kasabay ang albularya ay lumipat sila sa bayan kung saan marami ang kabahayan at malayo na sa liblib na lugar. Nagsama-samang pamilya noon ni Veronica at Taming sa isang tahanan. Mabuti na lamang at nagawa nila na ibenta ang kanilang alagang baboy. Yung iba nilang alagang hayop kagaya ng manok at bibe, kinatay na lamang nila at ang iba ay dinala nila sa kanilang nilipatan. May ilang hindi nila nahuli kung kaya't wala na silang idea kung anong nangyari sa mga hayop na yon. Doon sila pansamantalang nanirahan sa loob ng halos 6 na buwan. Nakabalik pa rin sila sa dati nilang tirahan sa hudyat na rin ng albularya. Sa kanilang pagbabalik, payapa ng lugar. Pero ang tinatayong bahay sana ng mag-asawa ay napununan ng nagtataasang damo. Nilinis ito ng mag-anak. Matibay ang gamit nilang materyales kung kaya't matibay pa rin ito. Itinuloy nila ang paggawa ng tahanan ng mag-asawa. Hanggang sa natapos na ito at tuluyan ng tinirahan ng mag-asawa. Natakot pa si Veronica nang malaman niyang nagdadalang tao siya pero sinigurado naman ng albularya na ligtas na ang kanilang lugar. Kaya wala na silang dapat ipangamba. Hindi naman tuluyang nawala ang mga residente sa kabilang purok. Pero sila mga tinamaan ng epidemya na mas pinili ang kabutihan at mamuhay ng tahimik kaysa maminsala at maghasik ng lagim.